Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ng alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa 13 linggo sa karaniwang panahon at napakabilis dumaan ang araw. Kakaisang linggo na tayo mula nang pumasok tayo sa bagong buwan ng Hulyo, lagpas kalahati na ng taon. At muli sa pagtatapos ng linggo nating ito, atin po muling sariwain at alalahaning mabuti ang mga aral na ibinibigay sa atin sa bawat araw na pagdalo natin sa misa, ang mga salita ng Diyos na atin pong gabay at lakas. Nung Lunes, sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ni na San Pablo, San Pedro, ang mga haligi ng ating simbahan, narinig natin ang pagkakaloob kay Pedro ng susi ng kalangitan, pagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, kaya't sinabi ni Jesus na ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Kaya nga pinapaalalahanan tayo ng atin pong pakikisa sa simbahan, pakikisa at pagsunod sa atin pong mga lider, lalo tigin sa ating Santo Papa na siyang humalili mula pa kay San Pedro. Noong Martes, muli nagbalik tayo sa mga karanasan ng mga alagad bago pa man tuluyang itong karanasan na pagpapakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad at ipahayag ni Pedro kung sino siya. Ngayon sa kanilang karanasan, nang sila'y nasa isang bangka, sila ay hinahampas ng alon at sila'y natakot at lumapit kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Ano't kayo'y natatakot?" Nung Miyerkules, kasunod niyan ay ang karanasan na kung saan narinig at nakita ng mga alagad ang kapangyarihang taglay ng ating Panginoong Hesus Kristo
na maging ang mga demonyo ay sumusunod sa Kanya. Sabi nung Miyerkules, sabi ng mga demonyo, anong pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Ang isang bahagi dito, no, dahil yung mga demonyo, na-request nila kay Jesus na doon na lamang sa mga baboy sumanib. At yung mga baboy, nahulog sa bangin, namatay. At yung mga tao, ninais nilang paalisin si Kristo sa kanilang bayan. So, ang mga demonyo, kinilala si Jesus, samantalang ang mga tao, pinaalis si Jesus. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo doon sa lalaking paralitiko kung saan inilapit ng kanyang mga kaibigan o mga kakilala. At na dahil sa pananampalatayang taglay nila kay Kristo, kung kaya't sinabi ni Kristo sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. At nawa, paalala din sa atin, lalo tigit sa mga pagkakataon na tayo po ay nagkakasakit, na ang unang kailangan nating pagalingin ay ang ating mga kaluluwa mula sa kasalanan. Kaya pinatatawad muna ni Jesus ang kasalanan bago ang pagpapagaling sa kanyang pisikal na karamdaman. Kahapon, sa pagdiriwang naman natin ng kapistahan ni Santo Tomas, na kung saan sa simula siya ay nagduda kung totoo ba talagang nabuhay si Kristo, kung kaya't siya po ay nag-request o nagdasal na makita niya ang mga sugat bilang palatandaan na totoong nabuhay si Kristo. At ang paalala ni Kristo, mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Ano? Sana marating din natin yung ganitong pananampalataya. Di man natin siya nakikita ng aktual, pero sa bawat pagdalo natin sa misa, naririyan si Kristo. Hindi man sa misa, sa bawat oras, sandali ng ating buhay, ay kasama natin si Kristo. At ngayon, matapos ang mga karanasang ito, ang panawagan naman lagi, no, yung tinatawag nating spiritual experience na magdala dapat sa atin sa spiritual conversion, ibig sabihin yung pagbabago. Kaya nga sabi ni Kristo, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. So kung mararanasan natin si Kristo, napapakinggan natin ang kanyang mga salita, sikapin natin na magkaroon ng bagong sisidlan, bagong damit, na kung saan tutugma ang kanyang aral sa ating pamumuhay. Bakit nahihirapan tayo na sumunod? Kasi ayaw nating alisin ang dati nating paniniwala, hindi man dati, pero mga maling paniniwala, maling pamumuhay sa pamumuhay na itinuturo ni Kristo. Kaya nagkakaroon ng resistance. Kaya nga sabi, nababanat. Bakit tayo nahihirapang sumunod kay Kristo? Bakit tayo nasasaktan? Kasi mayroong something sa atin na nababanat na kailangan talaga natin itong alisin. Yan no? Patuloy natin pagnilayan at napakahalaga na sa pagkilos natin, sa paglilingkod natin sa simbahan, ang salita ng Diyos ang dapat natin laging binabalingan upang maging gabay. Amen.